Grabe, ilang araw na akong pabalik-balik dito para alamin kung sino ang babaeng to. Ang tindi ng pinagdaanan niya. Pero ilang beses ko nang pinanood ang video. Ilang oras na ako sa computer para isa-isahin lahat ng tao. Ilang linggo ko nang hindi nakikita ang pamilya ko para lang sa Bold Star na to. Pero hindi ako susuko kung kailangang isa-isahin ko ang bawat babae sa bayang to. Wait. Ito na ba siya? Welcome back sa PS Rewind. Samahan muna natin si Tom, isang private detective, kung paano niyang nakilala ang katotohanan, tinulungan ng mga pamilya, nagbigay hustisya at kumita ng malaking pera dahil lang sa paghahanap ng Bold Star. Subscribe for more. Mga milyonaryo, politiko at mga businessman ang madalas niyang kliyente. Meron din siyang mag-ina pero madalas siyang wala sa bahay dahil nga sa trabaho niya. Tulad ngayon, meron na namang may gustong magpatrabaho sa kanya dahil sa kanyang magandang reputasyon. Si attorney ang kumontak sa kanya dahil ang kliyente niyang mayamang byuda na tawagin nating madam. Bukod sa nakakapagpapagabag damdaming pagkamatay ng asawa niyang tawagin nating Ginoo, ay mas lalong nakakapagpapagabag damdamin sa kanya ang mga iniwan ng asawa niya dahil nadiskubre nila ang isang natatagong safe na may mga pera, pribadong dokumento at isang 8mm film na pag pinanood mo sa una akala mo ay bold. Pero ang wakas ay patayan. Sa tagal nilang magkasamang mag-asawa ay kilala niyang hindi gagawa ng ganito ang asawa niya. Pero ang tanong niya, bakit nasa vault niya? Sa una ay malaki ang kumpiyansa nilang pineke lang ito. Pero nang mapanood niya mismo, maski siya ay nag-aalangan na rin na parang totoo nga at halos hindi niya madagok ang napapanood. Ang payo niya ay ipaimbestiga ito sa mga pulis. Pero ayaw nga nilang mabahiran ang malinis na reputasyon ng pamilya. Kaya nga inatasan mismo siya na alamin at siguraduhin na peke lang ito at buhay talaga ang dalaga para mapanatag na ang nakakapagpapagabag damdaming nararamdaman ni Madam. Willing silang magbayad maski magkano pa. Basta wala lang dapat makaalam na iba tungkol dito. Tinanggap na ni Tom ang trabaho. Kinabukasan, nagpaalam na siya sa kanyang asawa. Nagpa-sketch ng larawan ng babae. Pinakita sa directory ang picture niya pero napakaraming nawawalang tao sa opisina nila araw-araw. Binigyan na lang siya ng access kung gusto niyang siya na mismo ang maghanap. Kaya yun na nga mga kaibigan ang ginawa niya. Sinuyod niya ang computer maghapon, paggabi naman ay paulit-ulit niyang pinapanood ang tape. Nalaman niyang ginawa ito noong 1992 kaya kinausap niya si Madam na maghanap ng record ng asawa niya kung merong anumang kakaibang binayaran siya sa taong ito. Patuloy ang paghahanap niya at sa pag-iisa-isa niya ay nakita niya na ang pagkakakilanlan ng babae na tawagin nating Maria, 16 anyos. Ginalugad niya agad kung saan ang magulang at nakilalang si Janet ang kanyang ina. Matigas daw talaga ang ulo ng kanyang anak at mataas ang ambisyon kaya madalas silang nag-aaway. Meron siyang boyfriend pero hindi niya kilala. Minsang nag-away sila ay lumayas siya at hindi na bumalik kailanman. Naghanap-hanap siya sa bahay kung merong makakatulong sa investigasyon at nakita niya nga sa CR ang nakaplastic na notebook. May sulat para sa kanyang ina. Nalalayas na siya at sisimulan ang kanyang acting career kasama ang kanyang boyfriend na isa ring actor. Wala siyang sama ng loob sa kanyang ina at wag na rin siyang hanapin pa. Magkikita na lang sila pag sikat na siya. Kinabukasan, natuntunan niya ang boyfriend na nasa bilibid na pala. Sinabi nitong binola-bola niya lang ang dalaga dahil kabimbangan niya lagi ito nung high school. Pero pagkatapos noon ay wala na. Nag-break na sila at ang huling balita niya ay isang hubaderong entertainer na siya. Kaya napilitan si Tom na bumalik sa bahay ni Janet para makakuha ng maayos na picture ni Maria at kinabukasan ay ginalugad niya naman ang mga sex clubs at mga sari-saring kalaswaan sa kalye kung may nakakakilala sa kanya. Pero bigo siya. Bumili siya ng sangkatutak na men's magazine sa tindahan, baka sakali lang. At dito niya nakilala si Max, na joker na ngayon, expert pala siya at maraming kilalang Bold Star, producer at direktor ng kalaswaan. Kaya kinuntsaba niya si Max na magtrabaho para sa kanya para makita kung sino ang may gawa ng video na ito. Sinuyod niya rin ang sangkatutak na magazine at ang mga kontak pero bigo. Napansin niyang may iba pang tao sa video na nagtatago. Ibig sabihin, merong organisasyong gumawa nito. Dinala siya ni Max sa black market ng mga bold at nakita ang iba't ibang level ng kalaswaan at pang-aabuso na ginagawa nila sa babae at nakakita ng katulad ng sa video ni Maria na pinapatay ang mga babae pagkatapos parausan. At wag ka, hindi papahuli ang mga Pinay dito. Only the Philippines. May special exposure pa sila. Looks like the Philippines. Natutunan nilang mamalasin pala ng 3 taon ang lahat ng manonood na hindi nakasubscribe sa channel na to. Makikitang may nagmamatsyag
na rin sa kanya kung saan man siya pumunta. Isang araw, nagtanong din siya sa kumbento at naswertehan niyang dun pala tumira si Maria at isang araw ay hindi na siya umuwi. Binigay sa kanya ang mga naiwang gamit ni Maria at dito niya nakita kung saan siya nag-audition. Kaya pinuntahan niya agad ang opisina ni Bugaw at nang ipakita niya ang picture ni Maria ay makikita sa mata niya ang kaba pero sinabi niyang hindi niya siya kilala at pinalabas agad si Tom. Kaya ilang araw niyang pinagmatyagan si Bugaw at naglagay pa ng pang-espiya sa telepono niya. Minsan ay nakita niya pa itong nagpo-produce ng boat. Minsan ay tinakot niya ito at sinabing makukulong ka boy. Alam ko na ang ginawa mo kay Maria. 6 na taon nang nakakalipas. Pero ngayon, ipapapatay kita sa bilibid. Grabing takot ni Bugaw kaya tinawagan niya agad ang boss niya. Pero wala na sa kanya itong pake at binaba pa ang telepono. At least nakuha na ni Tom ang number na tinawagan niya, si Dino Velvet. At nalaman niya kay Max na isa siyang direktor na specialty ang karumal-dumal na patayan sa Bold sa New York. Kaya lumipad agad silang dalawa saka tinawagan si Madam at nasabi nitong nakakita siya ng may 1 milyong binayaran ang kanyang asawa na kaduda-duda. Bumili sila ng sangkatutak na Velvet videos at pinanood magdamag. Nakita niya na ulit ang parehong lalaki na nakamaskara at sinabi ni Max ang pangalan nito ay Machine, ang Bold Star na mamamatay tao. Kaya kinabukasan dahil sa koneksyon ni Max, napasok nila ang opisina ni Velvet at nagpanggap silang magpapagawa ng video sa kanya at magbabayad sila ng malaking pera. Basta si Machine ang bibida at tinanggap naman ni Velvet. Pagkatapos ay pinauwi niya na si Max at binayaran. Ayaw pa sanang umuwi ni Max dahil hindi pa tapos ang misyon. Pero ayaw na siyang madamay pa ni Tom at tinapos na ang serbisyo niya. Dumating na ang araw ng paggawa ng video. Nandun na si Velvet at Machine at hinihintay na lang ang mga babae. Dumating na ang kotse at tinutukan na siya ng pana ni Velvet at kinuha ang baril niya. Lumabas na si Bugaw at tinali siya sa kama saka pinagsasapak. Lumabas na rin si attorney at siya pala ang promotor nito. Gusto ni Velvet na makuha ang film ni Maria dahil kung hindi ay papatayin niya si Max na kinid na pala bago pa siya makaalis. Kukunin na niya ang film at sinamahan siya ni attorney. Nalaman niyang gusto pala ng namatay na Ginoo na magpagawa ng video ng kalaswaan para sa kanya kaya nagpagawa naman si attorney kay Velvet na siyang pumatay kay Maria. Hindi maintindihan ni Tom bakit nila ginagawa ito. Mga wala ba kayong konsensya? Kailangan nyo pang pumatay ng walang awang dalaga para parausan nyo? Hindi niya maintindihan. Asar na sagot ni attorney, ginawa lang yun ng Ginoo dahil kaya niya eh. Bakit? Pagbalik nila dala ang film, ginilitan si Max, sinunog ang film at tapos na ang lahat. Nagsisigaw si Tom sa iyak at pinagmumura silang lahat na sabi, mga walang hiya kayo. Ganito bang ginagawa nyo para lang sa 1 milyon? Nagtaka ang lahat at kinabahan naman si attorney. Malaki pala ang natanggap niya at kapiranggot lang ang binayad sa kanila. Kaya nagpatayan sila ni Velvet. Makakatakas na si Tom kaya sinugod siya ni Machine pero nasaksak siya ni Tom. Hahabulin pa sana siya ni Bugaw pero nakakuha siya ng baril. Kaso isa nga lang ang bala kaya ginamit niya na ito para makatakas. Tinawagan niya agad si Madam at siniwalat ang buong katotohanan at lubos niyang dinamdam. Totoo ang video at pinatay talaga nila ang babae para sa Ginoo. Papunta na siya para magkita sila. Pero pagdating niya, nagulantang siya ng kinitil na pala ni Madam ang sarili niyang buhay at nagbigay na lang ng malaking pera para sa pamilya ni Maria at para sa kanya na may sulat pa na sana kalimutan mo na kami at ang lahat. Kinabukasan, binalikan niya si Bugaw at umamin na ito kung saan nila pinatay si Maria at pinangakuan siyang magiging sikat na artista saka pinatay. Pinagbubugbog siya ni Tom at ginapos. Gusto na sana niyang patayin pero humingi muna siya ng permiso sa magulang ni Maria. Sinabi niya na ang buong katotohanan at naglupasay sa iyak ang kanyang ina at pumayag na managot ang may kagagawan nito sa anak niya. Kaya yun na nga, sinapak niya ito ng baril hanggang mamatay. Inipon niya ang lahat ng mga kalaswaan saka sinunog lahat. Sumunod na araw, tinawagan lahat ng ospital para tanungin kung may nagpa-admit bang lalaki na nasaksak at nakita ito. Natuntun ang bahay niya, pinasok at nagbabakan sila hanggang sa mahulog sila sa bahay. Tinutukan niya ng baril at pinapaalis ang maskara at nakitang batugang panot lang pala ito. Nang tanungin bakit niya ginagawa lahat ng to ay dahil daw walang katulad na sarap ang nararamdaman niya pag pumapatay siya ng tao. Binato niya ng kutsilyo si Tom saka sinugod kaya sinaksak din ni Tom ang kutsilyo sa kanya. Patay.
Kinabukasan, umuwi na si Tom na sugatan at umiiyak na niyakap ang asawa. Lumipas ang mga araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay Janet na nagpapasalamat sa kanya sa lahat at dahil siya lang daw ang natatanging nagmalasakit sa anak niya ng ganito. The end. I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.